Nabasa ko sa isang kwento sa Florida, Amerika, na mayroong isang matanda na pabalik-balik siya doon sa tabi ng karagatan at siya'y may dala na isang lalagyan ng mga shrimp at yun ay pampakain sa mga ibon na tinawag na seagull. Ang pangalan niya ay si Captain Eddie Rickenbacker. Noong 1942, mayroong istorya na nangyari sa kanya dahil siya ay isang sundalo at may misyon sa B-17 na i-deliver niya ito kay General Douglas MacArthur sa New Guinea. Kilala natin siya, si General Douglas MacArthur, na nagsabi sa atin, "I shall return." Mayroon siyang importante na mensahe na kailangan niyang iparating dahil iyon ay panahon ng World War II. Sa kasamaang palad ay na-disgrasya sila at sa air ay sila ay halos naubusan ng gasolina kaya sila ay bumagsak doon sa gitna ng karagatan. At doon ay naranasan nila ang napakaraming paghihirap sa gitna ng karagatan. Naandun ang mga malalaking shark, naandun na sila'y hampasin ng malalakas na alon ng karagatan. At ang kanilang pinakamabigat na pagsubok noon, naubos ang kanilang pagkain sapagkat sila'y inabot ng halos 1 buwan. Pero si Captain Eddie at ang kanyang mga kasama ay mananampalataya sa Diyos. Kahit nasa gitna ng karagatan, sa gitna ng kapahamakan, gitna ng kagutuman, sila'y sumasamba sa Diyos. Sila'y dumadalangin sa Panginoon. Kahit na may matinding pananakit ng tiyan dahil sa kagutuman. Isang araw, yung kasama niyang captain, si William Cherry, ang siyang nagbasa ng salita ng Diyos at sila'y nagtapos sa pananalangin at pagpupuri sa Diyos. At itong si Captain Eddie, dahil sa sobrang init ng panahon, naisip niyang hawakan ng kanyang ulo, subalit biglang bumigat ang kanyang ulo sapagkat naramdaman niya na may dumapo na ibon sa gitna ng karagatan. At ang mga kasama niya ay nakatingin at hindi kumikibo sa kanya sapagkat alam nila pagkain ito. Pero kailangan ni Captain Eddie na mahuli ang ibon para meron silang pagkain. And the rest ay history. Nahuli nila ang ibon at may pagkain silang karne. At yung mga laman loob ay ginamit nila na pampain sa kanilang pangingisda. At sila'y naligtas pagkaraan ng 1 buwan. At si Captain Eddie ay nakabalik sa kanilang bayan. At simula noon, hindi siya tumitigil sa pagpunta sa baybayin ng dagat na may dalang pagkain para sa mga ibon na ginamit ng Diyos na sila'y makasurvive. Hindi siya nakalimot sa Diyos at sa ibon na ginamit ng Panginoon. Sa umagang ito, nais ko na ipaalala sa lahat na nakikinig, kung ikaw ba ay matalas ang memory at hindi nakalilimot sa lahat ng kabutihan sa iyo ng Diyos, lalo na ngayong pandemic crisis, ano man ang iyong dinadanas ngayon, hindi ka ba nakalilimot sa lahat ng kabutihan ng iyong Diyos na lumikha ng lahat at hindi nagkulang sa lahat ng iyong mga pangailangan?
Marami mga tao na mga malilimutin at mabagal sa pagbupuri, mabagal sa pagpasalamat sa Diyos, mabilis na umangal, mabilis magkritisismo sa lahat ng mga kahirapan, mga kabiguan, mga kakulangan, mga kagutuman sa buhay, lalo na sa panahon na ito ng pandemic. To update you, 4,685,336 ang tinamaan ng COVID sa buong daigdig at 310,775,000 ang namatay. Sa biyaya ng Diyos, mayroong 1.794251 ang nakarecover at gumaling. Sa ating bansa ngayon, umabot na ng 12,519. As of today, ang tinamaan ng COVID and 828 ang namatay. Salamat sa recovery ng 2,561. Pero yung epekto nito magpahanggang ngayon na tayo ay nasa MECO, Modified ECQ. Yung iba ngayon ay maaaring may pagdiriwang dahil nasa GCQ. Pero maraming limitasyon pa rin. Sa panahon na ito, kung tayo lamang po ay mananahimik at mag-iisip, tayo ba ay puno ng papuri at pasalamat at hindi nakalilimot sa lahat ng biyaya ng Diyos sa ating buhay? Nakakabit sa kanyang katangian na hindi nagbabago. Siya ang ating Diyos mula noon, ngayon at magpakailan paman. Lahat tayo ay mawawala dito kung hindi man sa COVID-19 isang araw, darating ang schedule nating lahat at tayo'y papanaw. Subalit ang ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya sa ating maikling panahon, tayo ay inaanyayahan dito sa may umawit sa awit 103 na ating purihin ang Panginoon. Utusan mo ang iyong sarili at iyong imbitahin ang lahat ng nilikha. Purihin natin ang Diyos sa lahat ng kanyang kadakilaan at kabutihan. Narito ang banal na salita ng Diyos sa awit ni David sa lumang tipan, bahagi ng ika-4 na bahagi ng buong psalm na kung saan ay tinataas ang Diyos bilang hari na namamahala kahit sa iyong tingin ay mukhang naantala ang kanyang mga proyekto ng kabutihan sa kanyang bayan, siya'y nasa kanyang trono at hindi naantala ang kanyang mga layunin mula noon hanggang magpakailan paman. Ang Diyos na ito'y namamahala sa kanyang bugtong na anak ngayon na ating Panginoong Jesucristo na namatay at muling nabuhay at buhay magpakailan paman. Narito ang salita ng Diyos. Awit 103:1 hanggang 22. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasalanan o kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyo, sa iyong nasa na mga mabubuting bagay. Ano pat nababago na gaya ng agila ang iyong kabataan. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at katarungan sa lahat ng naaapi. Kanyang ipinaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa
sa mga anak ni Israel, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at tapat na pag-ibig ay sagana. Hindi siya laging makikipaglaban ni pananatilihin ang kanyang galit magpakailan paman. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginagantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilalayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Kung paanong Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Sapagat ang ating kalagayan ay Kanyang nalalaman, naalala niya na tayo'y alabok. Tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya'y lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Ito'y dinadaanan ng hangin at ito'y naglaho. At ang mga lugar na iyon ay hindi na nalalaman. Ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggang sa walang hanggang para sa mga natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak na mga anak, sa mga nag-iingat ng tipan niya, sa mga nakakaalalang gawin ang mga utos niya. Itinatag ng Panginoon ang Kanyang trono sa mga kalangitan at naghahari sa lahat ng Kanyang kaharian. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng Kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng Kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya, na nagsisigawa ng Kanyang kalooban. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng Kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng Kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang Panginoon. O kaluluwa ko, narito po ang banal na salita ng Diyos. At merong paanyaya sa lahat ng Kanyang maninalang na karapat-dapat talagang purihin ng Diyos. Ito ay papuring awit, ito'y selebrasyon ng napakasaganang kabutihan at pag-ibig ng Panginoon sa Kanyang mga tao. Ito ay nagpapahayag sa mga bawat individual, sa bayang Israel at sa buong sanlibutan, na ang Diyos natin ay karapat-dapat na purihin at sambahin sa Kanyang kadakilaan na hindi nagbabago, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang probisyon, sa Kanyang biyaya, sa Kanyang kahatulan. Hindi siya nagbabago. Itong awit na ito ay bahagi ng ika-4 na aklat ng Salmo, simula sa 90 hanggang 106, at huling 4, 103, 104, 105, 106 ay may pagkakapare-pareho sa simula at sa katapusan. Sa simula ay merong paanyaya na purihin ang Panginoon, pasalamatan ang Panginoon na dakilang Diyos. Nais niya na tayo'y paalalahanan. Maraming mga awit tayo, mga kapatid, na ginamit ang awit na ito sa ating kapanahunan. Sa Ingles ng ating mga inaawit, my soul, now praise thy Maker, praise the Lord Almighty, the King of creation. Oh, bless the Lord, my soul. Oh, bless my soul, the living God. Oh, bless the Lord, my soul. Praise my soul, the King of heaven. And then yung inawit natin kanina, count your blessings and name them one by one. Bilangin mo ang lahat ng iyong pagpapala. At napakarami.
Sumula sa day one ng ating existence hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Hindi mabilang ang pagpapala niya sa katawan at sa ating kaluluwa. Purihin ang Diyos. Kaya ang mensahe dito, mga kapatid at mga kaibigan, sa panahon ng pandemya na ito, sa panahon ng anuman ang karanasan natin ngayon, hindi nagbabago ang mensahe sa kadakilaan ng kanyang kabutihan. Kaya ang mensaheng ito ay ating yakapin. Karapat dapat purihin ang Panginoong Diyos na ng lahat ng kanyang mga nilikha. Dahil sa lahat niyang mabubuting gawa at awa. Huwag mong kalimutan ito. Karapat dapat purihin ang Panginoong Diyos ng lahat ng kanyang mga nilikha. At dahil sa lahat niyang mabubuting gawa at awa, ikaw, ako, ay nilikha ng Diyos. At ikaw ay may tungkulin at may natural na tugon kung ating siyang kinikilala ng may pagpapasalamat, may pagtitiwala sa lahat ng Panginoon na karapat dapat siyang purihin at sambahin. 7 beses, paulit-ulit dito sa awit na ito, 7 beses binanggit ang purihin sa simula hanggang katapusan. Purihin, purihin, purihin. 3 beses binanggit para sa mga natatakot sa Kanya. Sapagkat kung ikaw ay walang takot sa Diyos, walang pagkakilala sa Diyos, walang pagpapasalamat sa Diyos, walang kababaan ng loob sa Diyos na may hawak ng bawat hininga ng ating buhay, bawat pagkain na pumapasok sa ating bibig hanggang tiyan, na may hawak ng ating kinabukasan, kung ikaw ay walang takot sa Kanya, hindi ka magbibigay ng nararapat na papuri at pagpapasalamat at pagsamba sa lahat ng Kanyang kahabagan at kabutihan sa iyo at sa buong daigdig. Halos 8 beses pinaulit-ulit ang lahat. 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 Lahat ng Kanyang nilikha. Lahat ng Kanyang kabutihan. Lahat-lahat. Kaya ito ay panawagan ng tunay na may pagkatakot. Hindi lamang panlabas, kundi ng buong pagkatao, ng buong puso, ng buong damdamin, ng buong pagmamahal. Hinahanap ng Diyos ang tunay na pagsamba, hindi lamang sa bibig, hindi lamang sa panlabas, kundi sa ating kaloob-looban na ipinapahayag, ipinamumuhay ang tunay na pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Kumusta ka? Kumusta ang buhay mo? Lalo ngayon na hindi natin inaasahan na tayo ay i-quarantine, na tayo ay karamihan ay mawalan ng trabaho, wala yung inaasahan na kakainin. At kung magkaroon ng karamdaman na andun ang katatakutan, baka tuloy-tuloy na namamatay sa COVID-19 at sunugin na lamang ng diretsyo. Hindi lang ito sa atin, kundi sa buong daigdig, sa Amerika, sa France, sa UK, Spain, at maraming bansa. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagbabago, sabagat Siya ay Diyos na dakila magpakailan paman. Kaya't ating siyasatin ang mga sarili natin sa damdamin ni Haring David na tinawag ng Diyos, kinahabagan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, pinatawad ng Diyos, sinuplayan ng Diyos, hindi iniwanan ng Diyos. 2 bagay ang gusto kong sabihin. Number 1, purihin
at huwag kalimutan ang lahat ng kadakilaan ng Diyos na pinahayag sa Biblia. Hindi ka magkakaroon ng sarili mong pag-iisip kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay nagpahayag mula sa lumang tipan, sa unang bahagi ng sulat ni Moses, mula sa Genesis, sa sulat ng mga propetang tinawag ng Diyos, at sa bagong tipan na kung saan mismo ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ay nagpahayag ng kaisahan sa isang Diyos na may tatlong persona na gumagawa para sa kaligtasan at kabutihan ng kanyang mga nilalang. At tinawag niya ang kanyang mga alagad upang ipagpatuloy, ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. At tumatawag siya ng mga tao ngayon na ipahayag sa buong daigdig ang kadakilaan ng Diyos. May dahilan ang ating pagpupuri at nakakapit dapat sa hindi nagbabagong katangian ng Diyos. At ang pangalawa, purihin at huwag mong kalimutan ang lahat ng kabutihan ng Panginoon sa buong buhay mo, sa buhay natin na sama-sama na kanyang tao, sa buhay natin bilang isang iglesia, sa buhay ng lahat ng nilalang ng Diyos sa langit ng mga anghel. Huwag kalimutan ang kabutihan at kahabagan ng ating Diyos. Una sa lahat dito, sa mensaheng karapat dapat siyang purihin dahil sa kanyang katangian at kabutihan. Purihin at huwag kalimutan lahat ng kadakilaan ng Diyos. At dito ay binabanggit ni David, huwag kalimutan ang mga benepisyo. Pero ang benepisyo niya sa verse 2 ay nakakapit sa kanya kung sino siya, kung ano ang katangian niya. Isa sa mahalagang katangian ng Diyos na huwag nating kalimutan ang kanyang kabanal-banalan na sinabi ni Isaiah, banal, banal, banal ang Diyos. Hiwalay siya sa lahat ng kanyang nilalang. Siya ay tunay na dalisay sa kanyang kabanalan at ang lahat ng kanyang mga gawa, lahat ng kanyang pagsasagawa ay kanyang ekspresyon ng kanyang kabanalan, ng kanyang kadakilaan. So huwag natin kalimutan, bagamat tayo ay mga malilimutin. Malilimutin tayo sa maraming bagay, sa iyong personal na karanasan, sa mga maliliit na bagay, mga bagay sa iyong trabaho, mga bagay sa iyong tahanan, mga bagay sa mga ministeryo ng iglesia, mga tungkulin, mga gamit, etc. Ngayong araw, anong nalimutan mo? Maraming mga seminar, maraming mga books, maraming mga gamit ang ngayon ay available para ma-improve ang iyong memory at di makalimot. Meron akong nabasa na bumili siya nag-invest siya ng mga books, ng mga tapes, ng mga gamit para sa kurso. Halos $200 ang kanyang ginastos para lang ma-enhance sa kanyang memory at hindi maging malilimutin. At itinago niya yon sa bahay niya, yung mga material, nalimutan niya kung saan niya itinago. Yung mga material na dapat mag-enhance sa kanyang memory. May mga bagay, mga kapatid, mga kaibigan, na maaaring pagpasensyahan sa ating mga nalilimutan, mga material na bagay, mga tungkulin. Pero may mga bagay, mahalagang bagay, na hindi dapat malimutan. Sapagkat ang katumbas na ito ay iyong kapahamakan, iyong kamatayan ng paghihiwalay sa Diyos ngayon at magpakailanman. Ang kalimutan mo ang iyong Diyos para mo nang kinalimutan ang iyong paghinga. Sa lumang tipan, sa Deuteronomy 8, ang katumbas ng pagkalimot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagtalikod sa tunay at buhay na Diyos at isa'y ipagpalit sa mga hindi Diyos. At yan ang kasalanan ng kanyang bayang Israel. Ang pagkalimot, ang pagtalikod
sa tunay at buhay na Diyos. Baka may kausap ako ngayon sa umagang ito, bago dumating ang COVID-19, anong buhay meron ka? Meron ka bang laging pag-alaala ng pagpupuri sa kadakilaan ng Diyos? Ngayong panahon ng COVID, halos 2 buwan na ikaw ay naka-quarantine. Paano mo ginugol ito? Ginugol mo ba upang alalahanin ng kanyang kadakilaan? O nakagugol ka sa iyong mga pangailangan lamang? Ikaw ba ay nakapokus lamang sa mga bagay, mga negatibo sa buhay? Yan ang problema sa unang paglikha sa aklat ng Genesis, sa ating unang magulang. Ang lahat ng mga dakilat mabubuting bagay, 360 degrees, lahat yan ay pinagkaloob ng Diyos. Meron lang isang pagbabawal ng pagkain ng puno ng ipinagbabawal. At ginamit ito ni Satanas at siya'y nakapokus sa mga bagay na negatibo lamang. At yan ang ating pakaiwasan. At ngayong umaga, ngayong meron tayong buhay pa sa habag at awa ng Panginoon, ipinapakita dito ang mga katangian ng Diyos sa sulat ni David, sa kanyang pagkakilala sa Diyos, sa kanyang mga karanasan sa Diyos na buhay, na tunay na Diyos ng langit at ang lupa. Sa verses 7 to 17 ay ipinapahayag na ang Diyos natin ay tunay na mapagbiyaya. Ang Panginoon ay mahabagin. Sa verse 8, siya'y mapagbiyaya. Alam ni David ang kanilang history. Ang paano ang Diyos sa panahon ni Moses. Ang Diyos ay nakaitungo sa kabila ng katigasan ng puso ng kanyang bayan. Ang Diyos ay hindi magagalitin. Ang Diyos ay tapat sa pag-ibig. At hindi niya tayo pinakakikitunguhan ayon sa ating kasalanan. Hindi niya tinatapatan. Isang kasalanan lang, sapat na ito para tayo burahin sa mundong ito. At hindi tumanggap ng lahat ng kanyang kabutihan, isa lang. Subalit ang Diyos na ito noon magpahanggang ngayon ay hindi nagbabago sa kanyang mapagbiyaya. Hindi natin ito karapatan na tumanggap ng kabutihan niya, sapagkat tayo din, kagaya ng bayang Israel, ay puno ng pagsuway, puno ng kasalanan. Ngunit ang Diyos na ito ay puno ng biyaya sa kanyang pag-ibig. Inilalayo niya ang ating pagsuway sa verse 12. Mahabagin ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. And verse 17, siya'y tapat sa kanyang pag-ibig mula sa walang hanggang sa walang hanggang. Yan ang Diyos natin. Ang Diyos na nagpahayag sa kasaysayan. At sa panahon natin, ang bagong tipan, ang anak ng Diyos na kanyang sinugo, na nagmula sa lahi ni David, ay kanyang ipinahayag sa atin ang kanyang kadakilaan bilang tunay na Diyos. Sa Juan chapter 1, sa simula ay salita, ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Walang nalikha na hindi nalikha, o nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. At siya ay puno ng biyaya. Verse 14, puspos ng biyaya at ng katotohanan nung siya'y nagkatawang tao, tunay na Diyos at tunay na tao. At nakita ng kanyang mga alagad, nakita ng mga tao, at nakarecord ngayon sa banal na kasulatan na ang Panginoong Hesukristo, ang ating tunay na Diyos, na namatay at muling nabuhay at buhay magpakailan, siya lamang ang puspos ng biyaya. Hindi mo ito matatagpuan sa kaninumang kanyang nilalang. Kaya tayo lumapit sa Kanya ng may pagpupuri at may pagpapasalamat. Ang katangian ng Diyos ay puno ng pagmamahal. Sa verse 4, 11, and 17, siya'y tumutubos ng ating buhay sa hukay. Siya'y nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Ang Diyos natin ay Diyos na pag-ibig. Hindi lang siya source ng pag-ibig. Siya ay pag-ibig na totoo.
Hindi siya kagaya ng pag-ibig ng sanlibutan na makasarili. Ang Diyos na ito na nagsabi sa Juan 3:16, sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig niya sa sanlibutan, sa makasalanang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sumampalataya hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Siya ang Diyos noon sa panahon ng Israel, ngayon at magpakailanman na Diyos ng pag-ibig. Sa verse 11, tapat na pag-ibig, kanyang higit na ipinapahayag. Take note sa mga natatakot sa Kanya. Natatakot sa Kanya sapagkat siya'y Diyos, hindi lang ng pag-ibig, siya'y Diyos ng hustisya. Sa kasaysayan, hindi siya nagbabago ng parehong pag-ibig at ng hustisya. Iisang Diyos, isang coin, na may dalawang larawan na hindi nagbabago magpakailan paman. Ang Diyos na ito ay nagpakita ng pag-ibig sa atin at sa mga mananampalataya. Alam niyo ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, bago pa nilikha ang buong sanlibutan, kayo ay kanyang pinili, kayo ay inibig kay Hesukristo at pinatawad. Siya ang ating dakilang Diyos. Hindi nagbabago, magpakailan paman. Ang Diyos na ito na dapat nating purihin at huwag nating kalimutan, siya'y Diyos na mahabagin. Siya'y Diyos na awa sa walang magagawa. Yan ang ating kalikasan at sa pandemic na ito, ipinakita niya sa atin na talagang wala tayong magagawa. Kung hindi niya tayo kaawaan, verse 4, siya'y tumutubos ng buhay sa hukay. Siya nagpuputo ng habag at tapat na pagmamahal. Siya'y mahabagin at mapagbiyaya sa verse 8. Hindi magigilitin at tapat sa pag-ibig ay sagana. Mahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Kagaya ng siyang tunay na mahabaging ama sa kanyang mga anak. Dahil alam niya na tayo'y mga alabok lamang. Alam niya na kahit gano'n kakadakila sa paningin ng sinumang tao, ikaw, ako, ay babalik sa alabok. Walang dala kahit anumang bagay, at tayo'y aalis sa mundong ito nang walang madadala ni anuman. O ang Diyos natin ay mahabagin. Ang Diyos natin na dapat nating purihin at huwag kalimutan ay Diyos na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa verse 3, siya'y nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasamaan at siya'y nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluruan. Sa verse 12, gayon niya inilalayo ang ating mga pagsuway sa Kanya. Siya yung Diyos na nahahabag sa mga makasalanang kagaya natin. Ang kasalanan, ang dulot nito ay kamatayan. Ang kasalanan ang dahilan ng lahat ng mga miseries. Dahil sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, dumadaan tayo ng lahat ng mga pagsubok. Kasama ang pandemya, kasama ang bagyo. Lahat ng ito ay resulta ng pagpasok ng kasalanan. May mga pamumuhay na direkta resulta ng ating mga kasalanan. May mga bagay kagaya ni Job na pinuhintulat ng Diyos ayon sa kanyang matalinong layunin. Ngunit nais ipakita dito ang katangian ng Diyos sa iyo at sa lahat. Siya ay hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kahabagan. At paalala ito sa ating mga kapatid, mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang lahat ng ito, lahat ng kanyang habag, lahat ng kanyang biyaya, lahat ng kanyang compassion, lahat ng spiritual na pagpapala, ito ay compact sa kanyang anak na si Jesus. Ito ay sa atin na, kahit na
napaka-transient, napakaikli ng buhay natin at sa maikli na buhay, ayon sa awit 90, ay puno ng paghihirap, puno ng pagdurusa ang napakaikling buhay na ito. Ngunit maaari mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Maaari mong maranasan ang habag ng Diyos. Maaaring maranasan ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-iingat. Lahat ng ito ay na kay Hesus Kristo lamang matatagpuan. Nabasa ko sa isang kwento na ginamit sa sermon ni Billy Graham doon sa Northern England, na kung saan ay merong pulis na nakita ang isang bata na umiiyak ang isang bata sapagkat siya'y naligaw. Naligaw ng kanyang bahay. Hindi niya alam kung saan siya uuwi. At siya'y umiiyak. At nilapitan siya ng pulis para tulungan. Ano bang natandaan mo? Saan bang bahay niyo? Saan bang street? Walang matandaan ang bata. Tinanong ng pulis na ito, ano ba yung mga itsura ng kapaligiran? Mayroon bang building? Mayroon bang church? May naalala ang bata na merong church nga doon at merong krus. Mayroong krus doon sa church na yon. Ang sabi ng bata, yun, malapit doon ang bahay namin. Dalihin mo ako sa krus at doon ang aming tahanan. So nakita mo ang punto dito, mga kaibigan, mga kapatid, sa mundong ito. Kung wala si Kristo, tayo'y mga tupang ligaw. Hindi mo alam kung saan ka patungo. Hindi mo alam kung saan ka huhugot ng kaaliwan. Walang sino man na makapagbibigay sa iyo ng kapanatagan sa lahat ng pighati ng buhay. Lalo na sa pandemya na ito, sa dami ng taong namatay, sa dami ng tao na walang makain. Oh, dakilang Diyos, dalhin mo ako sa krus. Doon sa krus na kung saan ang anak ni David, ang anak ng Diyos, ay naghirap. Tinanggap niya ang lahat ng parusa ng Diyos upang tayo ay matubos at maligtas at matanggap sa pamamagitan niya ang lahat ng espiritual na pagpapala ng pagiging matuwid, ng pagiging banal, at ng kalawalatian. Sa aming family devotion ay nandun kami sa aklat ni Juan. Malapit na makatapos, kung saan ng Panginoon ay dumanas ng paghihirap sa korte ng mga hindi mananampalataya. Ngunit tinutupad niya ang kalooban kahit na ito'y mapait para sa kanyang pag-ibig sa mga tao ng Diyos. O mga tao, mga kaibigan, ano man ang iyong karanasan, alalahanin mo at huwag kaligtaan, ang Diyos natin hindi nagbabago sa kanyang katangian. Ang Diyos natin ay mahabagin at kay Hesus Kristo na kanyang anak, maaari mong maranasan ang lahat ng biyaya, lahat ng habag, lahat ng awa na iyong kailangan. At kailangan mo, kailangan ko, kailangan ng lahat ng tao, kay Kristo na anak ni David, anak ng Diyos. Maaari mong maranasan ngayon din, lumapit ka. Yan ang kanyang paanyaya, Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nahihirapan, matuto kayo sa akin, sa aking salita, at bibigyan ko kayo ng tunay na kapahingahan. Ang Diyos natin, sa kanyang katangian ay soberano sa lahat. Ayon sa verse 19, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at naghahari sa lahat ng kanyang kaharian. Siya ang Diyos na hari ng mga hari. Siya ang Diyos na mamahala sa lahat, malaki at malait. Kahit ang coronavirus na hindi nakikita ng tao, nakikita ng Diyos at meron siyang layunin. Meron siyang layunin sa buhay mo upang ipakita sa iyo, hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Hindi ikaw ang kapitan ng buhay mo. Ang Diyos, ang Panginoon, Jesus, ang hari ng mga hari. Ang mga ito
ang mga dahilan bakit karapat-dapat purihin natin siya. Sambahin siya. Sa pangalawang bahagi, purihin at huwag kalimutan lahat ng kabutihan niya. Itong Diyos na ito, na hindi nagbabago, siya ang Diyos na sa kanyang kahabagan ay tunay na nagbibigay ng benepisyo. Hindi lang siya nagdi-display ng kanyang katangian sa kanyang nilikha sa langit at sa lupa, sa sangkalangitan, sa mga anghel, sa mga tao, sa lahat ng kanyang nilikha, kundi siya ay tunay na nagbibigay ng kanyang benepisyo sa kanyang tipan, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga taong mga mabababa, mga alabok lamang at walang magagawa. Ang Diyos ang napakataas, ang Diyos ang napakabanal, siya ay umabot sa iyo at sa akin at nagbigay siya ng lahat ng kanyang benepisyo. At ito, ang una sa lahat sa verses 1 to 5, ang pagpapahayag ng isang taong si Haring David. Sa kanyang sarili ay nais niyang ipahayag ito at gusto niya mahawa ang lahat ng tao. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Inuutos niya ang kanyang sarili, hindi lang kanyang bibig, hindi yung panlabas lamang sa kanyang pamumuhay, sa tahanan, sa simbahan, o saan man siya nandun, ang buong pagkatao niya. Purihin mo o kaluluwa ko. At huwag mong kalimutan. O kaluluwa ko, huwag mong kalimutan lahat ng kanyang biyaya. Lahat ng kanyang biyaya. Huwag mong kalimutan. And to summarize yung mga bagay na huwag kalimutan, sang Diyos na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Bakit niya inuna ito? Bakit din niya inuna yung pagkain sa tiyan? Kagaya ngayon, kailangan ng mga tao ang pagkain sa tiyan. Ang pagpapagaling sa sakit. Sapagkat ikaw, ako, may katawan. At meron kang kaluluwa. May kaluluwa ka na hindi mamamatay magpakailan paman. At pakatiyakin mo kung saan patungo ang iyong kaluluwa. At ito ang ating mapa, ito ang ating gabay sa pagpapahayag ng kanyang kadakilan at kahabagan. Unay sinabi ni David, huwag mong kaligtaan o kaluluwa ko ang kanyang kapatawaran sa lahat. Lahat ng iyong pagsalangsang, lahat ng iyong pagsuway, lahat ng iyong kasamaan, lahat ng iyong kakulangan. Si David ay may pag-amin sa lahat ng pagkakasalang kanya nagawa. Kaya inuna niya ito, o kaluluwa ko, huwag mong kalimutan ang pagpapatawad sa iyo. Kapag hindi ka napatawad ng Diyos, may paglalagyan ka sa apoy ng impyerno magpakailan paman. Kaya purihin ang Diyos. Ngayon, siya'y nagpapatawad sa kanyang anak na si Jesus. Walang ibang paraan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa mamaliban sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan niya na nag-alay ng kanyang buhay, na tumanggap ng parusa ng Diyos. Ayon sa aklat ng Roma, kung may isang tao, ang dulot ay kamatayan, may pangalawang tao at tunay na Diyos na tao na si Jesus na nagdulot ng buhay na walang hanggang. May kapatawaran kay Jesus lamang, hindi sa mabuting gawa, hindi sa anumang relihiyon, kundi sa pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesucristo, at tayo'y maaaring patawarin niya sa lahat. Lahat. May kasalanan ka. At alam mo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan ay may physical at may spiritual, may paglalayo sa Diyos. Subalit kay Jesucristo, sa Diyos na ito na dapat nating purihin, merong
biyaya ng pagkapatawad. Huwag mong kalimutan. Ngayong araw, parehong araw ng 1973 ay isang iskandalo ang lumabas sa buong daigdig. Yung tinawag na Watergate scandal kay President Richard Nixon. Skandalo na nagdala sa kanya bilang unang presidente na nag-resign. Pagkaraan ng ilang buwan, yung pamalit sa kanya na presidente si Gerald Ford, pinatawad siya sa lahat ng kanyang mga criminal charges. Mas lalo na ang Diyos kay Kristo. Sa salita, sa isip, anuman ang ating nagawa, lihim man o hindi, ang ating Diyos, higit sa lahat, ang nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Lumapit tayo sa Kanya na mabagal sa pagagalit. Lumapit tayo sa Kanya na hindi niya tinatapatan ang ating mga kasalanan, kundi siya'y nag-aanyaya. Ngunit mayroong katapusan ng lahat. Maaring sa mahigit 300,000 na namatay sa COVID-19, I doubt na lahat ng ito ay nakapagsisi. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, inaanyayahan kita na lumapit ka kay Jesucristo na anak ni David, bugtong na anak ng Diyos, na tanging nagpapatawad, at alalahanin mo sa lahat ng araw ng iyong buhay, mga kapatid, mga miyembro ng iglesia na ito, anong naaalala mo palagi sa iyong mga isip? Inaalala mo ba ang lahat ng iyong mga pagsubok sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, sa iyong iglesia? O iyong inaalala ang ginawa ng Diyos sa iyo upang ikay mapatawad? Purihin mo siya. Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan din ang pagpapagaling niya sa lahat ng ating mga karamdaman. Ang karamdaman na ito ay tumutukoy sa pagpapagaling niya sa ating mga spiritual, sa ating mga emotional, maging physical. Sa kahabagan ng Diyos. Hindi pinangako niya na may instant healing, bagamat ginawa ito ng Panginoon, pero hindi niya pinangako ito sa ating kapanahunan. Hindi rin natin inaalis, nakakabit ang mga karamdaman sa kasalanan, bumagsak ang tao sa kasalanan. Sa Matthew 9 verse 6, pinagaling ng Panginoon ng isang lumpo at sinabi sa kanya na huwag ka magkasala. O kaya ay sinabi ng Panginoon na kung saan upang malaman ng sinuman na siya'y may kapangyarihan at otoridad na nagpatawad ng kasalanan at siya'y pinagaling din sa pisikal. Naalala mo ba kung gaano karami ang mga disgrasya, ang mga sakit, kahit na yan, pag-aapoy, kung yan ay tuloy-tuloy na mag-apoy, ikamamatay mo yan. Maraming mga disgrasya tayong dinaanan. Mga kapatid, naalala mo ba yan? Kung paano tayo ipinagaling sa ating mga karamdaman. At hindi ligtas ang mga mananampalataya dito, kung saan tayo automatic na gagaling. Si Rabbi Zacarias ngayon na isang dakilang mga ngaral, isang apologist, at maraming bansa na napuntahan. Last year na, dito ako sa kanyang conference, pero ngayon, siya ay may cancer na wala ng kagalingan. At siya ay sa kabila ng mga dalubhasang doktor, siya ay inuwi na lamang sa kanilang tahanan. Subalit siya ay puno ng pagpupuri sa Diyos sa kabila ng lahat. Siya ang Diyos na dapat purihin kahit na hindi tayo pagalingin. Alam natin na tayo ay merong tunay na biyaya ng buhay na walang hanggang kung tayo na kay Kristo. Ngunit kung ikaw ay wala kay Kristo, nangungusap ako sa iyo na ikaw ay lagi mong alalahanin kung paano ka pinagaling at ikaw ay tinubos sa iyong buhay. Ang ating Diyos na ito ay nagpapatawad. Ang Diyos na ito ay nag-aalis ng sumpa ng Diyos. Dapat purihin siya
na nag-iingat sa atin laban sa kamatayan. Hindi lang mangyan maging sa kagutuman, maging sa kaparusahan. Purihin ang Diyos sa lahat ng mabubuting bagay. Siya'y tumutubo sa iyong buhay sa hukay, sa verse 4. Siya'y nagpuputong ng iyong habag ng tapat na pagmamahal. Siya'y bumubusog ng lahat ng mabubuting bagay. Alam natin ang Panginoong Diyos ang nagpapakain sa atin, ang nagbibigay ng kalakasan upang tayo ay muling makatindig, upang tayo'y gumana sa ating mga kaisipan, upang tayo'y makagawa. Ang Diyos na ito na nagpapasikat ng araw, ang nagbibigay ng ulan, ang nagpapatubo ng lahat ng ating kakainin, ang gumagamit ng lahat upang makarating sa iyong hapagkainan. Ang pagkain upang tayo'y lumakas at nagbibigay ng satisfaction sa mga maraming bagay na nagbibigay galak sa atin. Dapat purihin ng Diyos. O mga kapatid, mga kaibigan, sa verses 6 to 18 ay may kasaysayan ng Diyos sa bayang Israel. Sa kabila ng kanilang katigasan ng puso, ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagsusupply, ng kanyang pagpapatawag, ng kanyang kahabagan. At dito'y ipinahayag, hindi lang ng bayang Israel, ng lahat ng tao, na tayo ay mga taong mga mahihina, na tayo'y mga alabok lamang, na tayo'y nakadepende lamang sa Diyos. Hindi siya nagbabago ng kanyang kahabagan at biyaya, kaya karapat-dapat siyang purihin ng lahat ng kanyang nilalang, maging ang kataas-taasan ng mga anghel na hindi nagkasala, ng mga lingkod ng Diyos, ng mga makapangyarihan. Sila'y inaanyayahan dito na purihin ng Diyos kayong lahat ng kanyang mga nilalang. Anong tamang tugon dito sa ating mga kalagayan na mga mahihina, nagkakasakit, namamatay? Pagkilala sa Diyos, pagpapakumbaba sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, pagsamba kahit na may pandemya. Saan mang paraan, sa unang bahagi at sa huling bahagi, purihin mo ang Panginoon. Individual. Alam niya rin na siya'y kabilang sa isang bayan, sa isang samahan. Kaya dito sa verse 16 at sumusunod, kabilang sa bayang Israel, sa tao ng Diyos. Huwag mong kalimutan, kabilang ka sa tao ng Diyos kung ikay mananampalataya at kung ang miyembro ka ng iglesia, meron kang kasamahan na sama-samang umaawit ng papuri at naglilingkod sa Kanya. Purihin ang Panginoon. At dito ay may universal na pag-anyaya sa lahat, maging mga anghel, purihin mo ang Panginoon. Lahat ng kanyang gawa, lahat ng dako ng kanyang kapamalaan. Yan ang tamang tugon sa pinahayag niyang katangian ng kadakilaan na hindi nagbabago at sa kanyang lahat ng mga benepisyo na ipinaranas sa atin sa maikling panahon. Kung ikaw na tao na hindi mo iniisip, kinakalimutan mo at ikaw ay nagpapahalaga sa iba, ikaw ay nagkakasala sa Diyos ng pagkalimot sa kanyang kabutihan at sa lahat ng kanyang pagpapala, ikaw ay nasa mapanganib na kalagayan. Kung ikaw ay in-spare sa coronavirus, ito'y paanyaya na alalahanin mo. Huwag mong kalimutan ang antidote, kung ang hinahanap na antidote sa vaccine para sa coronavirus na pumapatay. Kailangan ang antidote sa pagkalimot na kinamumuhian ng Diyos. Pagpupuri sa Kanya sa lahat ng araw ng ating buhay, sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang pamamahalang matuwid, sakat may hustisya, sa Kanyang pag-ibigay ng benepisyo, ng pagpapatawad, ng pag-ibig sa atin, ng pagpapagaling sa ating karamdaman, ng pag-iingat niya sa atin, ng pagligtas sa sumpa ng kamatayan, sa pagbubusog at pagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, purihin natin mga kapatid ang ating Panginoon, o buong sandaigdigan. Sama-sama nating purihin
ang Diyos. Karapat-dapat siya na purihin at sambahin. Kung ikaw ay hindi gumagawa na ito, dahil ikaw ay walang takot sa Diyos, matakot ka sa pinahintulot niya ngayon sa pandemic time at sa kasaysayan at sa darating na panahon, babalik ang Panginoon. Hihiwalayan niya ang lahat ng tao na nabuhay noon, ngayon at hanggang katapusan. Sa kaliwa ay mga kambing at sa kanan ay mga tupa ng Diyos. At sasabihin niya sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. At sa mga tupa ng Diyos na nakikinig at sumusunod, binibigyan niya ng buhay na walang hanggang, sasabihin niya, welcome, welcome. Anong gusto mong marinig? Kung hindi ka pa lumalapit sa bugtong na anak ng Diyos, inaanyayahan po namin kayo. Lumapit ka sa Kanya ngayon. Lahat ng blessing na ito, lahat ng kapatawaran, lahat ng biyaya niya ng pagpapagaling, lahat ng biyaya niya ng pag-alis ng sumpa sa kamatayan, lahat ng Kanyang pag-aruga, lahat ng espiritual na pagpapala, iyong makakamtan ngayon. At magpakailan pa man. At magtapos ako sa isang nabasa ko na istorya doon sa Washington, D.C. sa Amerika na kung saan may malaking monumento. Di ba may monumento tayo dyan sa monumento, dyan sa Quezon City o doon sa monumento. Mas mataas pa doon yung tinatawag na Tower in Washington. Bilang pag-alala sa unang Pangulong si George Washington. At may mga bantay din, kagaya sa atin dito, may mga bantay. At may bata na dumukot ng kanyang barya. Kung sa atin ay piso, sabi niya sa bantay, magkano ba yan? Bibilin ko yan. Ano? Sabi ng bantay. Mahal ito, hindi mo kaya ito. Dumukot na naman siya ng maraming barya. Ang sabi ng bantay, kahit na yan ay milyon-milyon, hindi ito kayang bayaran sapagkat ang monumento na ito ay hindi pinagbibili, hindi ito makukuha ng sinuman, not for sale. At kung ikaw ay mamamayan dito, sa'yo ito. So ganun din ang punto sa lahat ng mga binanggit ditong pagpapala. Kung na kay Hesukristo ka, lahat ng espiritual na pagpapala ay sa'yo na. Hindi ito nabibili, ito ay biyaya, habag at awa sa lahat ng mga natatakot sa Kanya. At kung ikay mananampalataya, sa iyo ito ngayon, hindi ito makukuha ng sinuman. At kung ikay tunay na may takot sa Kanya, ikaw, ako, dapat puno ng tunay na pagpupuri sa anumang panahon. May katapatan, may kagalakan sa Kanya, ngayon at magpakailaman. At panghuli, mga kaibigan namin, kung ito yung tatanggihan ngayon, hindi mo alam. Hindi mo alam, hindi nagpapahinga ang coronavirus. Ako'y nagsusumamo sa iyo. Lumapit ka kay Hesukristo, buhay at tunay na Diyos. Kung hindi, mararanasan mo ang lahat ng puot ng Diyos. Magpakailanman. Hiwalay sa Kanya. Forever. Unlimited na paghihirap. Why? Bakit ka tumatanggi? Lumapit ka sa Kanya ngayon. Hindi Kanya tatanggihan. At kapag ikaw ay nagkamit ng lahat ng pagpapala, huwag mong kalimutan, purihin ang Diyos. Ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin po tayo. O Diyos, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri sa lahat ng iyong kadakilaan at kahabagan at kabutihan. Purihin ka,
o Diyos namin, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.